Good day mga parts! So for today's video ay samahan nyo kami at maglibot-libot dito sa may Ximending, Taiwan. Kung saan balita ko ay maraming masarap na kainan at mga shoppingan dito sa may Ximending. So tara, samahan nyo kami. What's up everyone and good day mga pards. So eto na nga at andito tayo ngayon, naglalakad at tatawid papunta sa may Ximending. So guys, dito nga pala kami naka-check-in sa my main station, and upon checking sa may Google Map is mga 15 to 18 minutes walk lang naman yung papuntang Ximending. So hindi na kami nag-train, mas in-explore na lang namin through walking to kalsada ng Taipei. So napakaraming makakainan sa may Ximending, pero upon walking pa lang dito pa lang sa may mga kalsada, dahil na namin nakikita ng mga pagkain. Malapit lang din pala yung hotel namin dito sa may Starbucks Coffee. Ito din madadaanan natin along the way mga local food na nakikita natin. So ito mukhang masarap to, tinapay. So mga dalawang kanto lang naman pala yung lalakarin namin, pero yung kanto guys is medyo mahaba-haba, kaya mga inaabot ka ng 15 minutes. So eto na, andito na kami sa may Ximending, tatawid na lang kami ng highway, and dun kami sa may stoplight tsaka pedestrian tatawid. So base pa lang sa paglalakad natin guys, makikita natin na grabe, napaka maunlad ng Taipei, tsaka napaka madisiplinado ng mga tao dito. So makikita mo na tumatawid sila sa tamang tawiran tsaka sa tamang oras, tapos maayos yung mga bus system nila tsaka yung mga train system nila. So andito na tayo sa Ximending. So ito, napakaraming pagkain dito, mga kakaiba. Kagaya nito, ngayon lang ako nakakita nito. Parang ampalaya na kulay puti guys, pero parang kasama niya mga prutas eh. So hindi ko alam kung anong tawag doon. So paki-comment na lang guys sa baba kung anong tawag na sa parang ampalaya na yon. So guys, dito rin sa may Ximending is marami tayong makikita na mga pasulubong tsaka kung ano-anong mga gamit. And guys, sobrang dami ng kainan din dito. And kagaya nitong tinignan namin, sobrang haba ng pila, kaya hindi na rin talaga kami nakapag-try dito. Pero mukhang masarap guys, and mukhang mas nakakabusog to kasi combo meal na siya. So may soup, may rice na rin siya, tsaka noodles. So, ito naman yung parang ang sarap nito, yung oyster. So talaba siya na nilagyan ng butter. So sa atin sa Pilipinas, bira lang tayo makakita ng ganito, no? Yung talaba is nasa street food. And eto guys, grabe, sobrang hahaba ng barbecue nila dito at di ka mabibitin. So ayan, may mga barbecue, may mga isaw din sila dyan. So halos kaparehas ng sa Pilipinas, yun nga lang is yung serving. Eto naman is hopya guys. Mukhang masarap ang hopya dito kasi laging bagong luto guys. So ito naman guys is parang mga adobong duck. So may stinky tofu din dyan. So kung makikita natin, no, iba't ibang parte to ng bibe. So ng duck, so meron din ditong pakpak, may ulo, may laman, may thigh part, at kung ano-ano pa. So isa rin to sa mga pinipilahan ng mga local na Chinese at Taiwanese. Ayan, no, kung makita nyo, sobrang haba ng pila. Ito naman guys is parang matamis na fishball. And meron din dito mga street performers, so napipwede nyo panoorin. And syempre, mag-tip na lang para makatulong kay kuya. Ito, pamilyar na rin sa atin sa Pilipinas, yung twist fries. So meron din sila dito. So ito naman guys, so wagyu guys na ginigrill dito sa may daan. And mga juices, meron din sila niyan. So mga crane machine, nagkalat lang din. Ito, shoppingan, may Edwin pa, pangalan ng tatay ko. Ito naman, meron sila ditong Taiwan burger. So nakakita na rin ako nito sa Pilipinas guys, sa bandang Divisoria. Grabe, mga prutos dito, tingnan mo naman, pinapalamig pa. Grabe guys, sobrang daming food stall dito sa Ximending. So kung makikita mo, kabilaan yan guys. Ito, only in Taiwan lang talaga sumikat to dati. So yung chicken fillet nila na malaki. At itong mga butterfly squid guys, oh, napakamura lang dito. So yung mga isang linggo mo rito, baka mga 10 kilos yung i-gain mo na weight. So ito na, mapunta na tayo sa may mga shopping center. So dito, kung gusto mong bumili ng mga sapatos, ay napakamura lang din dito guys.
So ito, meron din sila ditong Pop Mart. So kung mahilig ka sa mga toys, yan, dito yung bilihan nila. Kaya naman sa mga shopaholic dyan, dumayo kayo dito sa may Ximending kapag nagpunta kayong Taiwan. So ito naman yung vermicelli na pagkain. So sobrang trending din ito. Kung makikita nyo guys, so sobrang haba ng pila niyan. And pag nandito kayo sa Ximending, kayo na lang talaga bahala kung saan nyo gusto kumain. So isa rin sa magandang gawin dito sa Ximending is syempre mag picture since napakaganda ng lugar at very cinematic. So buhay na buhay yung area dito. Gaya nga ng sabi ko, sobrang magugustuhan dito ng mga shopaholic dyan, no? So andito din karamihan ng mga brands na hanap nyo. So meron ditong Nike Jordan, may Adidas, may Vans, may Onitsuka Tiger, may New Balance. So name it guys, marami kayong pagpipilian dito. And guys, dito nga pala kami kakain sa may modern toilet. So eto kasi before is nakainan na ni Mrs. and nirecommend niya sa akin, gusto niya din daw matry ko yung experience dito sa pagkain sa Inodoro. Grabe be, may galit ka ba sa akin? Papakainin mo ako sa Casillas. Joke lang. So isa rin to sa mga magandang attraction kasi dito sa may Taiwan. So kung makita niyo yung mga display nila, pati yung mga upuan nila is parang may kinalaman sa toilet. So ayun, bongga yung toilet humor nila dito. So, ito yung itsura ng kanilang restaurant. So, spacious naman siya, second floor siya, and may third floor pa. So, maayos naman at saka malinis yung kanilang restaurant dito sa Taiwan. So, approve na approve to guys. And pay as you order na pala dito mga parts, and umorder kami ng fries at saka itong napakalaking noodles nila guys. So, nag-share na kami dyan ni Madam Erica. So, tara, kainan na. So guys, Japanese cheese hot pot nga pala yung in-order namin. And 360 New Taiwan dollar nga pala yung price niya. Pero sulit na sulit pa rin guys kasi sobrang dami talaga ng laman yan, OA. So ayun, napakalaki rin yan and good for two na rin talaga yung order na to. At kagandahan niya, may kasama na rin side dish at drinks. So masarap naman din talaga yung hotpot nila dito sa may modern toilet, no? Kaya naman din highly recommended to na i-try nyo kasi kakaibang experience din siya. So ito yung mga pictures namin nung gabi dito sa may Ximending. So, ayan yung experience namin nung gabi dito sa may Ximending. So, sabi namin, balak namin dito na rin kami mag-breakfast kinabukasan. Again, since malapit lang siya, ay masarap maglakad sa umaga. So, dito, nag-decide na rin kami na dito na lang talaga mag-almusal sa may Ximending. Kasi medyo marami naman ding mabibili dito, lalo na kapag morning. So, tara, samahan nyo pa rin kami na maglakad na dito sa Ximending. Since nakita na natin yung buhay ng Ximending sa gabi, tingnan naman natin yung buhay ng Ximending sa umaga. So ayan, grabe, medyo konti pa din talaga yung tao kapag ka umaga at may mga store na hindi pa bukas since maaga pa to, mga around 7 AM siguro or 8 AM. And may mga mangilan-ngilang bukas, lalo na yung mga kainan dito is open na siya. So sa mga shopping center, more or less nagbubukas pa yata mga 10 or 11 o'clock ng umaga. So ito rin pala pinuntahan namin yung Rainbow Crossing since syempre pagkagabi sobrang daming tao kaya hindi na kami nakipagsiksikan. So ayan, so magpapapicture daw kami dito sabi ni Madam. And ayan, pagdating natin dito sa may Rainbow Crossing talagang medyo marami na rin mga tao, no? Especially mga Pilipino, so napakaraming mga Pinoy dito guys. So yun guys, ito yung Rainbow Crossing sa Taipei. So after namin dito is naghanap na kami ng makakainan. So ang dami namin nakikita mga nagtitinda na rin sa umaga, lalo na itong mga ganitong mga stall sa kalsada, no? So ito, pumila kami dito guys. So, ito masarap to guys. So, hindi ko na nakunan yung food kanina. Pero nakunan ko siya kung paano ginagawa. So, basically, ayan, parang may dough siya. Tapos, ipa-fry dito sa may lutuan. Tapos, lalagyan ng bacon, cheese, tsaka ng egg. So, basically, parang pancake lang din siya guys.
Pero kakaiba siya kasi syempre yung dough niya is parang more on the tinapay side yung dating para sa akin. Na parang medyo chewy na scrambled egg na may pita bread. Parang ganun. Basta ayos to guys. Eto, may mga nagtitinda na rin dito ng mga fried dumplings sa umaga. And eto, chicken drumstick roll. So ayan, pwede kayo mamili dito guys kung ano yung gusto nyo. Pero ito, isa rin sa trinay namin yung Xiaolongbao naman dito sa may street. So before na try namin yung Xiaolongbao dun sa may old street ng Jufen, ito itatry naman natin dito sa may Ximending. So same pa rin guys, masarap pa rin yung Xiaolongbao dito sa street na to. And masasabi ko na parang perfect nila yung pagkakagawa ng Xiaolongbao. Mahuhusay talaga sila dahil pinaka mabenta to sa Taiwan, kaya parang master na nila yung recipe ng Xiaolongbao. Parang sa atin, di ba, kung example, kung may kwek-kwek tayo, master na nila yung butter ng kwek-kwek di ba? So pasarapan na lang din talaga sila sa may sukay. Ito guys, pasarapan sila dun sa may sauce na nasa loob ng sabaw ng Xiaolongbao. And the best kainin ng Xiaolongbao kapag mainit guys, yung tipo na papaso ka talaga kasi nandun yung magic ng sabaw So ayun guys, so ito yung pinuntahan natin kagabi, yung Pop Mart store. So ngayon pa lang guys, may nakapila na kahit hindi pa bukas. Nakita nyo naman mga nakaupo pa. Kasi pinipilihan talaga yan guys ng mga toy collectors. So ito, dito tayo bumili guys sa mga nakakart. So ayun, meron na rin dong guys na open. So may mga milk tea na rin na bukas. Pero yung mga shoppingan is sarado pa talaga. So mga maya pa sila magbubukas. So ayun guys, napakita na namin sa inyo ang itsura ng Ximending sa morning. So kung gusto nyo rin pumunta rito is more or less agahan nyo para hindi gano'ng matao sa mga picture spot or mga medyo magpalit kayo ng mga like 10 AM para open yung mga ibang mga stores dito. So eto guys, i-share ko rin sa inyo yung pictures namin dito sa Ximending ng morning. So ayan, sa mga nagbabalak na pumunta dito ng Taiwan, huwag nyong kalimutan na bisitahin tong Ximending kasi maraming pwedeng gawin dito. So kung gusto nyo mag-shopping sa gabi, sa umaga, pwede. Kung gusto nyo mag-food trip, napakaraming kakainan guys. So kayo na yung mamimili kung saan nyo gusto. From street food to fine dine-in, meron din sila rito guys. At isa pang kagandahan nito is night market. So late nagsasarado ang mga stores dito. So yun, so that's our experience here sa Ximending. And for next episode guys, halika at samahan nyo pa rin kami na libutin ang syudad ng Taipei. So dito puntahan natin ang Maokong at i-experience ang pagsakay sa gondola. At syempre wag natin kalimutan na puntahan ang Chiang Kai-shek Square at puntahan ang iconic na Taipei 101. So guys, tara, samahan nyo pa rin kami sa food trip dito lang sa biyahe namin sa Taiwan. See you next episode. Thank you for watching.